So, papunta naman tayo ngayon galing dito sa Barangay Libutan, Mamasapano. Papunta naman tayo sa Barangay Pimbalkan. Yan, tabi na siya ng Barangay Tucanalipaw, the very famous Tucanalipaw. Anong unique sa kanya, sir? Bakit 30 famous? Yung Tucanalipaw, dyan kasi nangyari yung very famous na pangyayari sa dito sa area, yung sa 44. So, doon pala yan. Kung kita natin yung mga bahay talaga, lubog sa tubig. So, nasanay na lang yung mga tao dito na yung mga bahay nila nakalubog sa tubig. So, yung mga ilalim hindi na binabahayan, yung sa taas na lang yung inestayan nila. Tapos yan, may mga tulay na daanan para makatawid papunta dun sa mga bahay nila galing dito sa highway. Yung mundong ganito, sir, kumbaga, kabaliktaran ito sa lugar na pinanggalingan mo, sir. Yung napakalayo. Kung kuwan pa lang sa Ilocos Norte, yung buhay doon is very different. Culture, traditions, yung environment, kung ano yung buhay ng mga tao dito, nakita natin ganyan. So, normal na yung buhay nila na nakababad sa pawas. So yan, nagtatambak sila. Yan, tinatambakan nila yan para tumaas yung lupa nila. Para dito sa magpapatayuan nila ng bahay, hindi na siya babahayin sa sunod. ramdam na ramdam ng mga bata, sir, no, na safe sila pag may mga sundalo. Parang ganun yung... Yan din yung isang indication namin dito kung andyan yung mga bata, andyan yung mga civilian, ibig sabihin, tapos nakangiti sa amin, sila na mismo yung nagiging indicator kung may presence ba ng kalaban o wala. So kung makita rin natin sa daan mamaya, walang mga bata, walang mga civilian, possible may presence ng kalaban. Ganun yung indication namin dyan. Sir, sa tagal mo dito, sir, gaano ka-religious itong ano, sir? Yung mga tao dito, from time to time na observe ko, umaga pa lang, umaga, tanghali, sa hapon, sa gabi, 4 or 5 times silang nagdadasal sa isang araw pa lang. Pag naman na nagkaroon sila ng puasa or yung Ramadan, yan, 7 times naman silang nagdadasal sa isang araw pa lang, mula madaling araw hanggang tanghali, hanggang sa gabi, yan, nagdadasal sila. So makita natin napakaraming moske kasi para yung mga tao dito, from time to time magdadasal sila, anytime pwede silang pumunta kahit saan na moske. So ganun kayo kaingat din, sir, ng mga kasundaluhan, lalo na nanibago sa ganito, parang ang respeto nyo sa ganung culture? Yun, ang palagi kong sinasabi nga sa tropa, yung cultural sensitivity. So pag-report ko dito sa 6ID, ang unang na-discuss sa amin doon sa division is yung cultural sensitivity. Kung gaano ka culture sensitive yung mga tao dito sa area. So yan, nadaanan natin, isang detachment natin, Libutan Patrol Base. Yan, detachment ng tropa. Lubog din sa tubig. Tapos, yung dito sa area talaga natin, 50% talaga ng area of operations or mas malaki pa sa yung tubig kaysa sa lupa. Marshland. So, ever since na na-assign ako dito, hindi ko pa nakitang natuyo yung pawas. Kahit grabe kainit na ng panahon, kahit anong init ng panahon, hindi natutuyo yung pawas. So, papunta tayo ngayon ito yung Barangay Libutan. Sa kanan, Barangay Libutan yan ng Mamasapano. Dito sa kaliwa, East Libutan naman siya ng Sharif Saido na Mustafa. So, ang boundary nila yung kalsada. So, approaching tayo ng Barangay Linantangan kung saan meron tayong isang detachment ulit. And then, kung saan nangyari mismo yung rido or pananambang ng kabilang grupo dun sa kaaway nila. So, parang ang nangyari doon,
nalaman nila, nadadaan yung kaaway nila. So, napag-preparean nila. Tapos, nakapaganda sila na ambusin yung karido nila. Yun, nagkaroon sila ng encounter sa kalsada mismo. Yan, makikita natin yung mga payong-payong. Yan yung mode of transportation dito sa area. Tapos ganyan, pag nagpapatayo ng mga business establishments, nagpapatambak sila ng mga lupa para hindi bahain yung pagpapatayuan nila ng mga buildings. So yung mga yan natambakan na, yan natambakan. Tapos para hindi bahain. So approaching tayo ng Barangay Linantangan ng Sheriff Saido na Mustafa naman na munisipyo. Admin time, sir, ano yung buhay? Kasi napakalungkot itong lugar na to eh. Yeah. So, syempre, sa buhay sundalo, ganito na area, malungkot. Pero hindi natin nakakalimutan yung moral and welfare ng tropa natin. So, pag lumalabas dito sa area, yan ang normal na itsura ng sundalo. Nakabandolir, may bulletproof vest yan sa loob. Tapos, Kevlar helmet, which is bulletproof din. Tapos, may dalang baril. Mas okay na may dala ka na baril na walang gira kaysa magkaroon ng gira na wala kang dalang baril. So, dito mismo, ito, ang pinangyarihan ng isang padugong ambush kung saan nakarecover kami dito ng 3 tao na patay na nung nabutan namin dun sa kabilang grupo. Itong lugar na to? Yan mismo, yung tinuro ko na area. So, tapos dito na, yan. Nagrido din dito hanggang dito. Tapos ito, nasunog na bahay dahil sa rido. Yan, bahay na yan, nasunog dahil sa rido. Tapos ito yung isang detachment natin, Linantangan Patrol Base. So bagong-bagong tayo pa lang na detachment. Kakasimula pa lang, hindi pa masyadong established. So Linantangan Patrol Base. And dito naman, isang bahay pa ulit. Isang resulta din ng rido ulit. Yan, nasunog. Dito. Yan, bahay, nasunog din dahil sa rido. Kitang-kita, mga tama pa ng bala yan. So, dito mismo ang pinapangyarihan ng mga rido. Pagkikita natin yung mga nagri-rido. Ang nangyayari, niraransak yung mga business establishments. Yan, tulad yan. Binabasag, niransak. Tulad yan. Oh. Niransak yung mga business establishment, nasisira yung mga business establishment dito dahil sa mga rido. Natatamaan ng bala, minsan natatamaan ng bomba or ng M203, M203 nila. Kasi may mga M203 din yung mga kawan. Tapos ito, yan, mga bahay na nasunog. Approaching tayo ng Barangay Pimbalkan kung saan meron naman isang connected naman na rido doon na kung saan nagkaroon din ng settlement yung mga nagrido. So ganito talaga yung daanan dito. Kung hindi ka magdahan-dahan, puro lubak. So grabe din yung namin sa maintenance ng mga sasakyan kasi kung palaging ganito yung dinadaanan namin sa AOR. Tapos dito madadaanan natin maraming mga establishments. Tulad yan, dyan sila usually nagdadaos ng mga kasal. Yan, sa convention center. Yan, pinagdadaosan ng kasal dito sa Mamasapan, no? Tapos straight ang kalsada na to, ito na yung papunta ng Tukanalipaw. Pero ang hangganan lang ng AOR natin is hanggang Pimbalkan lang tayo. So matuturo din ng ibang unit yung Dugtong. kadugtong. So yung boundary talaga dito is medyo nakakalito minsan. Pag pupunta ka, baguhan ka dito sa area, yung barangay boundaries. Kasi tulad nan, kakadaan natin ng Sheriff Saido na Mustafa, ngayon bumalik na naman tayo sa isang barangay ng Mamasapano. Nasa barangay Pimbalkan naman tayo ng Mamasapano. Sa kaliwa naman natin dyan, sa kabila is Sheriff Saido na Mustafa.
Dito yung buhay ng mga tao, nagsasaka, nangingisda. Yung iba na nagbibenta, yan, makita natin, nagbibilad ng kopras. Tapos ito yung sinasabi nilang crossing na papasok na ng Pimbalkan. Yan, papasok tayo ng Pimbalkan. Approaching tayo sa Barangay Pimbalkan, kung saan nagkaroon din ng nasettle na rido dito. O masikip yung daan papasok. Buti na nga simentado na. Nung unang pasok namin dito, kailangan talagang magdala ng mga tangke kasi hindi natin alam kung ano yung area. Pero nung na-clearing na at nagkaroon na ng presence ng sundalo, tumahimik na yung lugar, nagbalikan na yung mga sibilyan sa mga bahay nila. Siya malalako ang unang pasok dito, wala talagang sibilyan sa mga bahay. Puro sila mga naka-bakwit sa mga eskwelahan. So parang no man's land, sir? Oh, no man's land. Unang pasok namin dito. Pero mayroon talaga yung mga iba na hindi rin maiwan, lalo na yung may mga malalaking ari-arian, may malalaking bahay, hindi nila maiwan yung mga bahay nila. So, ang nagbabakwit usually yung mga matatanda, yung mga bata at saka mga babae. Yung mga kalalakihan, naiiwan yan sa mga bahay nila para maprotektahan yung mga ari-arian nila. So, approaching tayo. Dito yung isang temporary patrol base natin kung saan naka-deploy yung dalawang tabs natin tsaka mechanized and yung 91st BRC. So, approaching ng looban. So, medyo papasok talaga to sa Pimbalkan. Ito yung area ng Mamasapano. Yan, nagtatanim din yung iba. Yung ito, hindi masyadong binaba, natataniman ng palay tsaka ng mais. Hindi yung may tanim din na saging sa gilid. Yan yung mga normal na pinagkakakitaan ng mga tao dito na hanap buhay nila ang pagtatanim. Hindi yung pangingisda. Lalo't approaching tayo ng Pimbalkan, may ilog doon. Makikita natin mamaya na doon sila nangingisda. Kung kita natin, grabe kainit. Wala masyadong puno. Very open. Ang terrain niya, sir, no? Parang patag lang. Patag lang talaga yung... Yan talaga. Patag talaga. Kapatagan talaga siya. Dito naman sa area na to, hindi masyadong tubig. Hindi tulad doon sa kanina na marshland talaga na tinutubuan ng mga water lily na yung tubig. Dito, medyo mataas siya at nakakapagtanim sila ng palay at saka ng mais. Approaching tayo sa Barangay Pimbalkan. So, pupunta tayo doon sa may eskwelahan. Yung dulo ng kalsada, makikita doon yung tulay na gawa lang sa kahoy. Dati-dati hindi kami makapasok dito nang walang dalang mga tangke at isang KM lang na ganito kakunti. So dahil naging peaceful na yung area, naging tahimik na, nagagawa na namin na mabisita yung mga tao dito sa mga barangay-barangay.
Yan, may mga area pa rin na pawas talaga, hindi yan nawawala yung tubig. Yan, pagkita natin, tubig na naman. So, hindi nawawala talaga yung tubig dito sa area ng Mama Sapano. Hindi yan tubig baha, normal na yan na sa marshland talaga na area. Ano yung mga motor? Yung mga Sa atin yan. mga surrenderin natin ng mga tao natin dito, mga kaibigan natin dito sa area. So marami na rin pala nag-surrender. Maraming nang nag-surrender dito sa area. So makakausap natin yung iba mamaya kung sino yung makakausap natin. So ito na yung dulo ng kalsada. So pagdating dito, ito na yung pinakadulo ng sementadong kalsada. So yan na yung ilog sa harapan. Halt na lang dito, halt. So dito tayo sa Barangay Pimbalkan. So ito na yung pinakadulo ng kalsada. So yan, dito yung Mahad. Mahad ng Pimbalkan. Mahad meaning yung eskwelahan. Kung saan nagtuturo sila ng Arabic.